And ito pa pala, i-share ko sa inyo, no, sa mga hindi naman taga Davao dyan, mga taga outside Davao City, some parts of Mindanao, Luzon and Visayas. So ganito pala magpe-prepare or ganito pala ka alert at kahanda yung ano natin dito ng mga security departments, no. So mga security clusters in departments ho natin, naka-ready ho talaga sila lagi. So yung clusters ho dito is meron tayong ano, police auxiliary, yan sila naglalakad tatlo, for example lang yan, pero marami yan sila. So yan ating ano, police auxiliary, Philippine National Police, tapos syempre yung taga K9, no, hindi yan mawawala, andyan yan sila lagi, K9. Syempre may mga ano tayo, mga intel, no, marami tayong mga intel dito na kunyari nakikisali sa crowd, nakikinood, pero yun pala ay mga intelligence. So nakakatuwa. Huwag kalimutan ha na Davao City ang isa sa may pinakamalaki, or sila yata ang pinakamalaki, kami ang pinakamalaking budget pagdating sa intelligence funds. Kaya yun, good job, no. Ano naman talaga siya, essential. Safety is the first priority naman talaga lahat, di ba? Ewan ko na sa inyong lugar, pero ito sa Davao City, security is the best policy, di ba? Kapulisan, Police Auxiliary, Task Force Davao, K9, K9, siyempre mga ranger natin, andyan sila, no? Madami din sila. Tsaka yung ano, taga BFP, Bureau of Fire Protection, kasama rin yan sila sa magbabantay sa atin. Tapos yung mga Coast Guard, oh, di ba? Kasama rin yung mga yan. Di ba? Galing, no? Nakaka-proud, di ba? Ganyan ang Davao. Di gaya sa ibang mga lugar na yung budget para sa intelligence nila, yung budget para sa kanilang security ay ayun, binubulsa ng mga leader nila. Kaya ang nangyari, ayan, maraming mga krimen na nagaganap, no? So mataas ang crime rate sa lugar nila. Dito sa Davao, kung magkano yung nailaan na mga budget, yun talaga yung nagagamit. Okay, rescue 911 pala, no? Siyempre, di natin pwedeng kalimutan. Yan, di ba? Davao lang sa Kalam. Nice one. So Davao City na yata ang may pinakaunang 911, di ba? At siyempre, benchmark ang Davao City pagdating sa mga ganyan, no? When it comes to security, it's the first policy. Davao ang nangunguna dyan, kaya yan, ginagaya na ng ibang syudad, which is okay lang ho yun. For good din naman. Kumbaga para sa ikabubuti ng lahat, di ba? Why not? Gayahin na natin. Yung iba nga, magnanakaw yung politician nila, ginaya ng iba, nagnanakaw din, di ba? So dito sa Davao, ang ginagaya ng mga ibang politicians, ang ibang LGU ay yung political will, yung policies, ginagaya ang pagiging magiting ng aming mga ano dito, mga politicians nga, no? Aming mga lawmakers sa Davao City. Galing. So nakatuwa, no? For example na lang sa ano nga, cleanliness, number 1, isa yan, Davao City ginagaya, benchmark. Oo. Parating naman sa security nga, no? Davao City din kasi safest city ang Davao. Ano ba? Ginagaya amin ngayon, hindi na siya safest city, kumbaga second na lang siya, second safest city in the Philippines, next to Dumaguete City. Ano ba? Davao City is yung underground cabling system, no? Benchmark din tayo dyan. Ginagaya din yung ano natin, no? Ating underground cabling system ng ibang syudad, no? Kay Mayor Isko Moreno ng Quezon City, Mandaluyong, tsaka ng Pasig in Makati. Huwag isama yung ano, ha, yung Ayala ng Makati, tsaka yung BGC ng Taguig, kasi di naman talaga yan sila. Ang pinag-uusapan na dito is yung government efforts and initiative, hindi yung private sectors initiative. Okay, so sana maintindihan niyo yun. Huwag nyo na ipilit at ano, para kayong matanga lang, no? Okay, so ito mga taga Sendro. Ato yung Sendro, may tayo nakitang Sendro kanina, no? Yung mga Sendro hindi man sila kasama sa mga talaga security clusters pero or department, pero kasama na, i-consider natin sila na isa sila sa ating mga ano, no, frontliners din kahit paano, kasi nagwawala sila. So sila yun po yung makaka-observe kung meron bang mga kahina-hinalang mga elemento ng mga tao, di ba? So ganyan yung ano namin dito, ha, security, no, mga taga Jollibee, napaka-energetic. So sila naman ay mga nasa anti-crime and security unit.
Pero syempre, isasama na natin yung mga ano ha, mga law-abiding citizens and concerned citizens ng Davao City, na mga Davaoenyo, 'di ba? Kasi isa tayo sa mga ano din, no, may malasakit talaga. Gusto natin talagang panatilihin yung kaayusan ng ating syudad. So hindi na rin natin pinahihirapan yung ating mga kapulisan para mapanatili yung ano nga, yung peace on earth natin dito sa Davao. Kumbaga naging ano tayo, vigilant and observant sa ating mga paligid-ligid. So yan na nga, isa yan sa katangian ng mga Davaoenyo. That's what we call Davao culture. So hindi man lang tayo disciplined when it comes to mga yan na pagkakalat, mga law-abiding citizens tayo, no, ng mga taga Davao. At the same time, ano din tayo, alert and very cooperative sa ating mga kapulisan, no, mga otoridad para ma-maintain yung ano natin, yung peace and orderliness. So time check tayo, 4:23. Aba, ilang minuto na lang, mag-alas 5 na. And alas 6 na, no, may liwanag na mamaya. Buti naman at ganito yung weather natin. Tingnan natin ha. And so fair weather sana for the whole day, para naman walang problema sa ano natin, no, sa ating celebration in the Katadalan and Floral Float Parade. Police Auxiliary, PNP, ayan na sila, no, deployed na. So all set, deployed. Ano na sila, na-orient na yung mga yan, anong dapat gawin. And of course, share din natin tong ginagawa. Kaya medyo kabisado na rin yung ano natin, yung ating galaw, no, yung movement ng event. And kung meron mga naidadagdag, siguro yung bilang ng mga ano natin, mga security personnel, dahil nga taon-taon pataas yung bilang natin mga Davaoenyo, and pati yung ating mga spectators o ating mga audience, no, mga viewers, mga visitors, padami ng padami. Yan, so yan po yung ano natin, mga police auxiliary ng Davao City. Diba? So palakas kayo mga sir, no, kain muna kayo. Sana ang lahat ay nasa tamang tulog. Bawal talaga dapat magpuyat para kinabukasan pag duty talaga, no. Kasi useless yung ano, no, pagiging matapang, matalino, at yun na nga, pagiging aktibo. I mean, pagiging ano, matalino at matapang nitong ating mga taga-security department or mga security clusters natin, kung sila ay kulang sa tulog, di ba? At kulang sa kain. So, kulang nila enerhiya. Hindi na kaya makipagbugbugan, no, ng mga anti-Duterte, hindi, joke lang. So, yun sila ng ating mga security clusters. Siyempre, yung ating mga taga-city TMO, no, andyan na rin sila, oh. Naka-ready na rin sila. Alright, so yun na siguro, we're done. Thank you for watching. Pero parang meron tayo nakitang ano doon sa una na Jollibee pala. Okay, so we're done, we're good. And yun na nga, time check, it's 4:25 ng umaga.